2 AM nga ng madaling araw, nagpahatid ako sa asawa ko papunta sa meeting place kung saan kami magkikita ng mga kasama ko para sa isang tour. Pagdating namin, wala pa halos tao, wala pa rin ang bus, kaya habang naghihintay, naisipan muna namin maghanap ng makakain. Sakto may nagtitinda ng balot sa tabi-tabi. Kumain muna kami saglit. Maya-maya, dumating na rin ang bus kasama na ang iba namin ka-tour. Siyempre, hanap agad ng magandang pwesto sa loob. Kailangan comfortable para sa mahabang biyahe. Ang mga kasama pala namin ay mga IP women mula sa season. Exciting to. Pag under ng bus, wala pa masyadong view, kaya tinulog ko muna. 3:00 pa lang ng umaga, kaya kailangan ko rin ng energy mamaya. Nagising ako sa isang gasoline station. Stop over muna, i-breakdown muna ang lahat dahil mahaba pa ang biyahe. Pagdating namin sa Alaminos City, plano sana namin mag-breakfast sa Jollibee pero sarado pa pala. Hindi pala 24 hours bukas yung branch nila doon. Kaya umusad pa kami hanggang sa makakita ng isang bukas na branch. Doon na kami nag-breakfast, kikibistal to. Walang sponsor, walang libre-libre. Tuloy ulit ang biyahe. Along the way, nadaanan namin ang asin plantation sa Anda, Pangasinan. At sa wakas, narating na rin namin ang Tondol, Anda, Pangasinan. Pagdating namin doon, diretso kami sa cottage para magpahinga at ilagay ang gamit. May entrance fee dito pero may discount para sa mga senior citizens. Ang renta sa cottage, sakto lang, presyong pangmasa. Napakaliwalas ng lugar, ang daming mangroves, at ang sarap sa mata ng kulay berde sa paligid. Nagpalit muna kami ng damit bago simulan ang mga activities. May mga bangka for island hopping. 3 isla ang pupuntahan at hindi rin mahal ang bayad. Nakahanap kami ng tour guide na pasok sa budget, kaya go na. Excited ako, first time ko sa ganito. May kaba? Oo, pero mas nangingibabaw yung excitement. Kakaunti lang kami sa boat kasi yung iba takot sa alon, pero buti na lang kalmado ang dagat. Unang island, walang puno pero sobrang ganda. Maraming corals at sea creatures. Reminder lang, bawal kunin ang corals para mapanatili ang ganda ng dagat. Sunod na island, medyo may tension. Malalakas na mga alon, lalo na sa malalim na part. Dito ko rin natikman ang dagat na sobrang alat. At ang huli, ang White Sand Island. Hindi siya yung typical na isla, para lang siyang sandbar. Pero ang ganda, puting buhangin, linis ng paligid. At least na-experience ko makatapak ng white sand, worth it. Pagkatapos ng swimming at activities, balik cottage, palit ng damit, at by 3 PM, pauwi na rin kami para hindi gabihin. Sulit na sulit ang araw na to. Relaxing, fun at isang experience na hindi ko malilimutan. Thanks for watching and till the next adventure!